Sa mustang muli kaibigan, sa video nito ay kukwentuhan natin kung ano nga ba yung nilalaman ng sulat na natanggap ni Zenitsu na naging dahilan nga kung bakit ibang-ibang inaasta ni Zenitsu nang ipasok sila sa loob ng Infinity Castle. Kasi diba, yung normal na Zenitsu ay malamang umiiyak na sa takot. Pero itong Zenitsu na to ay seryoso at ibang-ibang nga sa Zenitsu na kilala ng lahat. So ayun nga, simulan na natin. Habang naglalakad sa Infinity Castle, lumapit si Zenitsu sa isang pinto kung saan nararamdaman niya ang isang halimaw. Sinabihan niya itong lumabas dahil sigurado siyang kilala niya kung sino ang nasa likuran nun. Hindi naman nagustuhan nito kung paano niya ito kausapin, lalo na't mas mataas raw ang antas nito kaysa sa kanya. Hanggang sa ipakita nga kung sino yun, si Kaigaku, na gaya niya ay mag-aaral din ng kanilang master. Isa na tong malakas na halimaw at hindi lang basta-basta malakas. Ito na ang bagong Upper Moon 6. Bilang tugon, sinabi ni Zenitsu na hindi niya na kinikilala ang antas itong si Kaigaku dahil sinatong halimaw. Tinawanan lamang ni Kaigaku yun at sinabing wala pa rin pinagbago si Zenitsu na mukhang mahina pa rin siya gaya ng dati. Mapangasar na tinanong pa nito kung isa na ba siyang Hashira ngayon at kung may alam na ba siyang gamitin bukod sa first form. Kalmado, subalit may halong pangasar naman pinansin ni Zenitsu ang tila pagiging masaya na ni Kaigaku. Gayong ito naman ang pinakamababa sa mga Upper Moon. Sandaling natigilan si Kaigaku bago natatawang sinabing marunong na raw pala siyang sumagot-sagot ngayon. Habang nananatiling nakaharap kay Kaigaku, naitanong ni Zenitsu kung bakit ginusto nitong maging isang halimaw. Bakit raw siya na inaasang magiging susunod na Thunder Hashira ay piniling maging isang halimaw. Hanggang sa sumigaw na to at tuloy ang inilabas ang kinikimkim na galit. Kung hindi raw naging halimaw si Kaigaku, hindi raw kikitilin ng master nila ang sarili nitong buhay. Dito, ibinunjag nga kung anong nilalaman ng sulat na natanggap ni Zenitsu. Bukod sa natuklasan niya ron na piniling maging halimaw ni Kaigaku, nalaman niya rin doon na pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na master. Kinitil nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng seppuku. At dahil nag-iisa lamang to ng gawin yun, matagal muna tong naghirap bago tuloy ang naubusan ng dugo. At ang dahilan nga raw kaya nito nagawa yun ay dahil hindi nito matanggap na ang isa sa mga mag-aaral ay piniling maging isang halimaw. Sa kabila ng mga sinabi ni Zenitsu, hindi naman makikitaan ng kahit anong pagsisisi mula kay Kaigaku. Sa katunayan, sinabi nitong wala raw siyang pakialam, na natutuwa pa nga raw siyang malaman na naghirap muna bago mamatay ang kanilang master. Ginawa niya raw ang lahat ng gusto nito. Pero ayaw pa rin daw nitong ibigay sa kanyang titulo ng pagiging susunod na Thunder Hashira. Ang gusto raw kasi ng matanda ay magtulungan sila ni Zenitsu para mapagsaluhan nila ang titulo na yun. Pero bakit naman daw siya makikihati sa isang tulad ni Zenitsu na may tuturing na dumi lamang kung ikukumpara sa kanya? Dahil doon nawalan na nga raw siya ng pakialam kung dati mang Hashira ang kanilang guro. Wala na raw silbi sa kanyang matanda na tinawag pa nitong siraulo. Agad namang tumugon si Zenitsu. Hindi raw siraulo ang kanilang guro, na kung siya raw ay dumi lamang, si Kaigaku naman ay isang basura. Dito, sinabi niyang totoo na ang first form lang ng thunder breathing ang kaya niyang gawin, habang si Kaigaku naman ay kayang gamitin ng lahat maliban sa isa, ang first form. At isa raw yun sa mga dahilan kung bakit namatay ang master nila. Minalas raw kasi itong magkaroon ng dalawang estudyanteng parehong hindi karapat-dapat para sa titulo. Ikinigalit naman ni Kaigaku ang komentong yun ni Zenitsu dahil maliit nga ang tingin niya rito. Hindi raw siya dapat kinukumpara nito sa mga tulad niya. Sa isang iglap, bigla itong umatake gamit ang fourth form ng thunder breathing, ang distant thunder. Pero imbis na umiwas, sinalubong pa yun ni Zenitsu. Tinawag muli nitong basura si Kaigaku at masyado raw mabagal, hanggang sa bigla na nga lang sumirit ang dugo mula sa katawan nito. Dahil sa nangyari, hindi makapaniwala si Kaigaku sa bilis ni Zenitsu na tila ba ibang tao ang nasa harapan niya. Sandaling inalala ni Kaigaku kung paano siya naging halimaw, kung paanong nalagpasan niya ang lahat, ang matinding takot at mismong kamatayan. Kaya balewala na lang daw para sa kanya ang tulad nitong si Zenitsu. Naniniwala siyang kahit lumakas pa to kumpara noon, wala pa rin tong kakayaang tumalo ng isang Upper Moon na gaya niya. Matapos mabilis na gumaling ang natamong pinsala, puno ng galit na umataking muli si Kaigaku. Sa pagkakataon na to, gamit naman ng second form, Lightning Ball. Isang teknik na binubuo ng 5 malakidlat sa bilis na atake. Sobrang bilis nun na nagawa niyang daplisan si Zenitsu sa pisngi. Agad pa nitong sinundan niya ng ikatlong form na tinawag nitong Thunder Swarm.
Nagmumula naman sa iba't ibang direksyon ng pag-ataking yun, kaya't nagawa nitong muling tamaan si Zenitsu. Hindi pa to nakontento at ipinamalas naman ng ikalimang form na Hit Lightning. Matapos ang matagumpay ng mga pag-atake, tinanong niya si Zenitsu kung anong pakiramdam na matamaan ng mga teknik niyang mas pinalakas ng Blood Demon Art. Mga ataking literal na nakapagpapakarak sa balat at laman at nakakasunog sa sobrang init. Bilang panapos, ginamit nga ni Kaigaku ang pinakauling teknik na natutunan niya mula sa dating master, ang pangmalayong ika-6 na form na Rumble and Flash. Sobrang bilis ng mga pag-ataking yun na hindi na nga nagawa pang makaiwas ni Zenitsu. Dahil sa dami ng tinamong pinsala, pinanood na lamang ni Kaigaku kung paano unti-unting bumagsak si Zenitsu mula sa mataas na palapag kung saan sila naglaban. Ipinagsigawan nitong hindi gaya ni Zenitsu at ng kahit sino sa kanilang lahat. Siya raw ay espesyal. Habang patuloy sa pagbagsak, bigla namang naalala ni Zenitsu ang nakaraan, kung paano hindi talaga sila magkasundo noon pa man, kung paanong magkaiba sila, at kung paanong ayaw talaga nila sa isa't isa. Sa kabila nun, noong mga panahon na yun, totoong nirerespeto niya raw si Kaigaku, na palagi niyang sinusubaybayan to, na nakikita niyang ginagawa nito ang lahat ng makakaya sa bawat pagsubok. At dahil doon, naniniwala siyang espesyal talaga to, kaya espesyal din to para sa kanya, gaya ng pagtingin niya sa kanilang master. Pero hindi daw pala talaga sapat ang lahat ng yon, dahil kahit kailan, hindi raw kasi nakontento tong si Kaigaku. Muling naalala ni Zenitsu ang guro na noon nga ay pinipilit siyang sundan ang pagiging determinado ni Kaigaku. Sandali siyang humingi ng patawad sa matanda bago sinabing dito na maghihiwalay ang mga landas nila. At sa isang iglap, naitapak nga ni Zenitsu ang mga paa sa pader, bagay na kinagulat ni Kaigaku dahil hindi to makapaniwalang may lakas pa siya upang gawin yun. Habang seryosong nakatingin kay Kaigaku, tinawag niya tong kuya sa kanyang isipan bago humingi ng kapatawaran, na agad na sinundan ang paggamit niya sa isang teknik na siya lang mismo ang nakakaalam, ang 7 form na tinawag niyang Flaming Thunder God. Napakabilis at napakalakas ng pag-ataking yun na hindi man lang namalayan ni Kaigaku na napugutan na siya ng ulo. Habang bumabagsak, patuloy na napapaisip si Kaigaku kung paano yung tumama sa kanya at kung anong form ang ginamit nito dahil hindi niya pa nakikita yun noon. Dahil ginamit na ni Zenitsu ang lahat na natitirang lakas sa pag-ataking yun, hindi na rin niya nagawang makagalaw. Habang nasa ere, hindi napigiling tanongin ni Kaigaku kung itinuro ba yun ng master nila sa kanya, bago nagreklamong totoo palang hindi naging patas ang kanilang master, na si Zenitsu talaga ang paborito nito dahil hindi nito kailanman itinuro ang teknik na yun sa kanya. Bagay na itinanggi naman ni Zenitsu, hindi raw ganun ang kanilang master. Siya lang daw ang nag-imbento sa form na yan para sa sarili niya dahil nais niyang may magagamit siya balang araw kapag nagkasundo na sila at magkasamang lumalaban. Sadyang hindi pa rin makapaniwala si Kaigaku sa nagawa ni Zenitsu. Meron lang daw kasing 6 na form ang Thunder Breathing. At dahil first form nga lang daw ang kaya nitong gawin mula sa 6, nakalikha to ng ikapito para sa sarili. At dahil doon, lalong nakaramdam ng matinding inggit at pagkamuhi si Kaigaku kay Zenitsu. Hindi raw niya matatanggap na ang isang tulad ni Zenitsu lamang ang makakatalo sa kanya. Hanggang sa mapagtanto niyang hindi siya natalo nito. Nagaya niya, wala na rin tong lakas kaya paniguradong hindi na rin ito mabubuhay. Oras na bumagsak, kasabay niya. Sabay silang mamamatay. Yun ang paniniwala niya. Pero bago pa nga sila tuluyang bumagsak ay biglang dumating si Yushiro at nasagip ang wala ng malay na si Zenitsu. At bago tuluyang umalis, nag-iwan pa nga si Yushiro ng mga salita para kay Kaigaku na sadyang kaawa-awa raw ang mamatay na nag-iisa. Dahil ganun mismo ang mangyayari rito. Samantala, habang nananatiling walang malay, napanaginipan ni Zenitsu ang kanyang guro. Bagamat nakikita niya to, hindi naman niya magawang lumapit dahil sa sapang namamagitan sa kanilang dalawa. Dahil doon, wala nang nagawa si Zenitsu kundi kausapin na lamang to mula sa malayo. Agad siyang humingi ng tawad dahil hindi niya nagawang makasundo si Kaigaku at kung paano hindi niya nagawang sumagot sa sulat nito para sa kanya. Kung hindi lang daw sana siya dumating sa buhay nila, baka hindi raw nangyari ang mga nangyari. Kaya humingi raw siya ng kapatawaran para sa lahat. Patawad daw kung di niya nagawang makabawi sa lahat na nagawa nito para sa kanya. Na ang gusto niya lang naman daw ay maging Hashira habang nabubuhay pa ang matanda. Walang humpay ang paghingi ng pamanhin habang patuloy na lumalabas sa mga luha sa mga mata.
Habang hinihiling na kausapin siya nito, bigla na lamang kinapitan ng mga bulaklak ang mga panga ni Zenitsu. Dahilan upang mas lalong maging imposibleng malapitan pa niya ang matanda. Ang matandang tinuring niya ng tunay na lolo. Hanggang sa tuloy nang banggitin nito ang pangalan niya. Habang may luha sa mga mata, sinabi nitong siya raw ang naging kasiyahan niya. At ipinagmamalaki siya nito